Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kamusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, basahin muna po natin ang salita ng Diyos bago po tayo manalangin. Sabi po ng 1 John chapter 1, mula po dun sa verse 5 hanggang 10, "This is then the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say then we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us." Salamat po sa salita ng Diyos, tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Tunay nga po, O God, na kayo po ang liwanag ng aming buhay. Patuloy, O Lord, magbigay po sa amin ng kaliwanagan at kayo sa ng aming mga puso. Kung paano kami, O Lord, lalakad sa bawat araw ng aming buhay, kung paano kami makikitungo sa aming kapwa. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan, sa lahat ng bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo nga po kami. At dalangin po namin, O Lord, sa pamamagitan po ng iyong biyaya, kayo po ang patuloy na mag-lead sa amin sa bawat araw. Kayo po ang mapapurihan sa lahat ng aming ginagawa. Sa iyo lang po pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo mga minamahal, ito nga po sinasabi ng banal na kasulatan na kung tayo daw po ay lumalakad ayon sa kaliwanagan ng Diyos, tayo nakikipag-fellowship kay Kristo, yamang tayo ay binili na po tayo ng precious blood ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kanya nga po ito'y nararapat nating bihisin sa bawat araw ng ating buhay, na hindi na po tayo namumuhay sa kadiliman at maging yung ating mga puso, mga minamahal, ay punong-puno po ng compassion, yung pag-ibig sa ating pong kapwa, sa ating mga kapatid. Na sinasabi ng Bible, wala naman po talagang perfect na tao. Subalit kapag tayo po'y nagkamali at nagkasala, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ihihingi lang natin ng tawad ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at patatawarin tayo sa lahat ng ating kalikuan with genuine repentance sa Panginoon. Tiyak po ang kapatawaran ni Kristo sa bawat sa atin, sapagkat ipinagkaloob na po niya ang kanyang buhay alang-alang po sa atin. Sa kabila ng tayong mga kasalanan pa, minahal po niya tayo Minsan mapapatanong ho tayo bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa isang tao, na siya naman ay mabuti, na siya naman ay maayos. Minsan ano ba yung standard natin ng kabutihan? Alam niyo mga minamahal, ang sabi nga po ng banal na kasulatan, ng araw ay sumisikat sa mabuti at sa masama. Maging ang ulan ay pumapatak sa mabuti, sa hindi mabuti. Wala naman pong exempted mga minamahal. Opo mga minamahal. At tayo, ang sinasabi ng Bible sa John chapter 1, mula po doon sa verse 4 hanggang 5, nasa kanya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Kanya ang buhay natin hinahayaang magliwanag, sapagkat lumalakad po tayo ayon kay Kristo. Ang mga bagay na ukol sa kadiliman, ito yung mga bagay na mali na galing po sa masama. Kanya mga minamahal, mapapatanong tayo sa ating mga sarili. Kung sinasabi natin tayo mananampalataya, sinasabi po ng aklat ng Philippians, mga minamahal, chapter 2 na, "If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. Ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind esteem each other better than themselves. Look not every man his own things, but in every man his own things of others." Alam niyo mga minamahal, ito yung problema po sa atin na kapag iniisip natin tayo mabuti kaysa sa iba. Alam niyo, ang malupit pa, kapag may mga kapatid tayo kakilala na nagkamali, nagkasala, patuloy nating inilalayuan at tinataboy. Hindi po, we should have a welcoming heart. At wag ho nating iparamdam sa ating kapwa na tayo mas mabuti kaysa iba, kasi nagkakaroon ho yan ng self-righteousness sa ating puso. May isa pong author, ang sabi nga po niya, "Self is the most treacherous enemy and the most insinuating deceiver in the world. Of all other vices, it is both the hardest to find out and hardest to cure."
Sapagkat yung sarili natin, minsan, ang basihan natin, yung sarili natin pananaw mahilig ho tayong magkunwari na okay tayo sa ating kapwa. Ayos yung pakitang tao natin. Mahilig tayo magbalat kayo. Hindi po mga minamahal. Kung sinasabi natin tayo na kay Kristo, sumasagana ho tayo sa salita ng Diyos. Mas nagiging more compassionate ho tayo. May maamuing puso, mapagpatawad. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as for Christ's sake hath forgiven you. Para bang hindi tayo nagkakamali, nagkakasala. We are not, ang sasabi nga natin, pinagtatanggol natin ang ating mga kamali at kasalanan. Hindi po. We are all guilty sa mga bagay na ito. Subalit ang sinasabi po ng salita ng Diyos, patuloy tayong lumiwanag. Na itong liwanag na ito makita po sa ating mga buhay. Huwag ho nating akalain at tansyahin ang ating mga sarili na tayo mas mabubuti kaysa iba. Na tayo mas magagaling kaysa iba. Hindi po ito nais ng Panginoon. Yung kanya pong greatest commission niya, mga minamahal, ipalaganap po natin ang mabuting balita. Subalit kapag tayo sa ating buhay, tatansyahin ho natin, atin hong titimbangin. Pagbubulay-bulayin natin ang ating mga buhay. Ako nga ba'y lumalakad ayon sa kaliwanagan ng Diyos? Baka naman yung aking ginagawa ukol sa pananampalataya kumbaga, paningit na lang sa aking buhay. Oo, kilala. Lahat naman ng tao, pag tinanong natin mahal nila ang Diyos Ay, ang Panginoon ba talaga ang nasusunod sa bawat buhay natin? At tayo ba talaga masasabi natin na kapag tayo ay dumating sa punto na tayo bawian ng buhay, sinasabi ng Hebrews 10:27 as it is written, it is appointed unto man must die, but after the judgment, tiyak na ho ba talaga tayo sa langit tayo pupunta? This is a sort of encouragement and self-evaluation about sa atin. Tingnan ho natin ang ating mga puso. At kung sa palagay natin na tayo ay mga bagay na sablay, lapit ho tayo sa Diyos. Magrepent ho tayo ng buong puso. Humingi ng awa at habag sa ating Diyos. Subalit wag ho natin gawin na tayo mas mabuti kaysa ibang tao, na tayo mas banal kaysa iba, na ating pantitingnan na bakit yan kung isang tunay na kasi bakit ganyan ang buhay. Wala ho tayong karapatan na husgahan ng ating kapwa. Sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay kontrol ng Panginoon. Samantala si Stephen, isang martir, isang tapat na tao, binato siya hanggang sa mamatay Ganun ho ang kahindig-hindig ang kanyang kinahinatnan. Sino pa po? Si John the Baptist, mga minamahal. Siya po ay pinugutan ng ulo, tinlagay pa sa pinggan sa pamamagitan lamang ng anak ni Herodias, ang sayaw lamang. Na nagustuhan ni Herod. Pinatay ho si John the Baptist Yung mga apostles ng ating Panginoon, iba't ibang klaseng kamatayan ho ang kanilang dinanas. Kanya mga minamahal, sa buhay na ito, kung naranasan man natin ng mga raming pagsubok at hirap, may langit na bayan. Yun ho, pangako ng Panginoon na walang hanggan, walang katapusan tayo magpupuri sa Kanya. Kanya mga minamahal, atin pong siyasatin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Yung kaliwanagan ni Kristo, ito po yung ibigis natin sa ating buhay, na ito po yung makita ng mga tao. Wag ho nating iisipin na tayo ay mas mabuti kaysa iba, na tayo mas banal kaysa iba. Ang sarili ho talaga, sinasabi nga ni Richard Baxter na pinaka-most treacherous enemy, yung sarili. Na minsan ang hirap mong ma-distinguish yan at mas mahirap ding aminin at mas mahirap gamutin. Subalit ang lahat ng iyan sa pamamagitan ng biyaya at awa ni Kristo. Ito po ay patuloy na mauunawaan natin unti-unti. Makikita ho natin ang Panginoon talaga ang nagbibigay ng kaliwanagan. Binata na lahat ng Panginoon. Sa kabila ng anumang pagkakamit, pagkakasala natin, minahal tayo ni Kristo. At yan din ang dahilan bakit si Kristo naparito upang hanapin ang nawawala. Ikaw at ako ay nawawala. Nasumpungan lang ho tayo ng biyaya ni Kristo. At yung biyayang yon, ipalaganap po natin yon sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, na ang buhay din nila ay magliwanag sapagkat si Kristo ang nangungusap at nangunguna sa bawat buhay. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos po, mga minamahal, pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa iyong kahabagan, sa iyong kaliwanagan. Tunay, Lord, ang lahat ito. Biyaya mo po lamang. Your sustaining grace, O God, na pinagkakaloob po sa amin. At salamat po sa iyong pag-ibig na kayo po'y minahal mo sa kabila ng mga pagkakamali po namin. Dalangin din po namin, Lord, na magkaroon po kami ng mga compassionate hearts, maging sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, na kayo po ang makita. May padam po namin ang dakilang pag-ibig na walang itinatangi, O God. Patawarin niyo nga po ang bawat sa amin, O Lord, kung kami po sumasablay sa mga bagay nito. At patuloy po, Panginoon, kayo po maluwalhati sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Lord, maging aming mga mahal sa buhay na wala pa pong tamang relasyon sa iyo.
Ito na po yung tamang pagkakataon at panahon na ang kanila pong puso'y buksan at kipit tanggapin pagsisihan ng mga kasalanan at ang lahat po, Lord, ay sa iyo'y pagkakatiwala. Ito po yung lalapit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa and God bless us all. Thank you po.